El Noverum Films. What's up mga kabusog? El Noverum Films here again para sa panibagong video. And this time, this is a travel video at itutur ko kayo sa isa sa pinakamagandang eskwelahan na pwede nyong pasukan dito sa Pilipinas. At ito ay walang iba kundi ang University of the Philippines, Los Baños. Maaga kaming umalis ng bahay dahil malayo pa ang biyahe namin. Papunta kami ngayon ng University of the Philippines, Los Baños, kung saan ito ay 22 kilometers ang layo mula sa kinaroroonan namin. Papasyalan namin ang ilan sa mga sikat na landmarks ng UPLB. Gusto namin puntahan lahat pero hindi ito kakayanin ng isang araw lamang. Kaya't halina kayo, samahan nyo kami sa aming adventure. RTB, pasok! Pasensya na kayo kung medyo maugay ang video ko. Wala pa tayong magandang gamit pang vlog eh. Medyo mabilis ang patakbo ko dito dahil ayaw namin na abutan kami ng iinit. Pero safety pa din. At di rin nagtagal ay narating na namin ang bayan ng Calauan from San Pablo City. At dahil hindi pa kami nagbe-breakfast, medyo nakaramdam na kami ng gutom. Kaya't naisipan namin na kumain sa harap ng isang sikat na kainan sa Calauan. At ito ay sa harap ng The Original Pabings, Goto at Bulalo sa Calauan. Pabings pare. Ang dami natin kasamahan dito. Pagkatapos namin mag-park ay iniready na namin ang aming mga pagkain. Sabi nila masarap daw kumain dito sa may Pabings kaya't nagbaong kami ng 5 nilagang itlog at sting. Kailangan namin lamnan ng aming tiyan dahil mahaba pa ang maghapon naming bubunuin. Sa mga oras na ito ay nagtataka na ako kung bakit tingin sila ng tingin sa amin. Nagbe-breakfast lang naman kami. Pagkatapos namin kumain ay agad kaming pumulas dahil baka abutan pa kami na sobrang init. Thank you so much Pabings Calauan sa pag-accommodate sa amin. At habang binabaybay namin ang kalsada ay napansin namin ang isang palayan na may magandang view. Kaya't nag-decide kami na tumigil muna at pababain ang kinain namin. Hindi na. Ay sa bagay, iinom ko eh. Chill-chill lang kami dito while enjoying the view at habang inuubos ang aming energy drink. Ayan mga kabusog-lusog. Kumain na kami sa Pabings. Sa harapan ng Pabings. Ngayon, tutuloy na kami sa aming unang destination. Walang iba kundi ang Carabao Park sa UPLB. Tara pare! Tara! RTB, let's go! Ilang sandali pa ay narating na namin ang bayan ng Bae. At dito ay nagpagasolina muna kami dahil marami pa kaming pupuntahan. Thank you po. Maya-maya pa ay narating na rin namin ang bayan ng Los Baños, kung saan nakatayo ang University of the Philippines, Los Baños Campus. At dahil dito ay lalo kaming na-excite dahil alam namin na malapit na kami. At sa wakas ay narating na rin namin ang main gate entrance ng UPLB. Naghanap kaagad kami ng parking para masimulan na kaagad namin ang aming adventure. UPLB, here we go! Grabe guys, dahil pagdating namin sa una namin target, which is the Carabao Park, kamangha-mangha ang ganda nito. Dahil hindi kami ready, bibigyan namin kayo ng trivia tungkol dito. Pasok mo ng UPLB, ang una mo makikita ay ang Carabao Park or locally known as the Sea Park. Ang kalabaw ang ating pambansang hayop na sumisimbolo sa pagsusumikap. Hindi rin nagtagal ay naglakad na rin kami papunta sa aming next target. Walking distance lang ito mula sa Carabao Park. Alam nyo ba na ito ang UPLB Heritage Tower o mas kilala sa Kwek-Kwek Tower? Kaya siya tinawag na Kwek-Kwek Tower ay dahil yung nasa dulo niyang apoy ay kakulay ng isang sikat na pagkain, kwek-kwek.
paborito natin yon, di ba? Dave, anong masasabi mo sa experience mo dito? Masaya, masaya. Ayos naman. It's a very good experience. Maganda ba yung lugar? Syempre, first time. Pinuntahan na rin namin kaagad ang isa sa pinaka-iconic na landmark dito, ang Oblation. Diba syempre, hindi kompleto ang UP kung wala ang sikat na oblation. Alam nyo ba na ang oblation ay isang estruktura o estatwa ng isang sikat na Pilipino artist na si Guillermo Tolentino? Ang oblation ang nagsisilbing iconic na simbolo ng University of the Philippines. Pagkatapos nito ay naupo muna kami sa isang tabi at in-enjoy ang moment habang nagpapahinga. And then bumalik na kami sa aming parking at kinuha ang motor para pumunta sa aming next target. Sunod naman namin pinuntahan ay ang statwa ng Pegaraw at ang main library. Isang sikat na landmark sa UPL ay ang Pegaraw. Ito ay formal na kilala bilang Philippine Pegasus. Isang may pakpak na tama raw. Nakatayo ito sa harap ng main library. Pagkatapos ay bumalik na kami sa aming sasakyan at nagready na para pumunta sa aming next location. Dahil sa mga natural at magandang tanawin na nakikita namin dito, ay talaga namang nag-e-enjoy kami sa aming ginagawang ito. At ang sunod nga naming pinuntahan ay ang tinatawag nilang Mariang Banga, isang sikat na estruktura malapit sa tulay ng Palma. At ayon sa mga urban legends, pag nakita mo daw na binago ni Maria ang pagkakahawak sa banga, may hatid daw itong malas. Hinay ko po! Pagkatapos namin magpahinga ay dumiretso naman kami sa the legendary DL O'Malley Hall. At syempre hindi namin pinalagpas na mag-fusion dito. Saan? Lokal na kilala bilang F-Park, Freedom Park ay isa sa pinakasikat na lugar sa UPLB. Nakakatuwang isipin na kahit ang init ng panahon ay madami pa rin na nakatambay sa Freedom Park. Meron silang kanya-kanyang ginagawa, meron nagde-date, may tumutugtog, at kung ano-ano pa makikita mo. At ito naman ang sikat na gusali ng The Baker Hall. Ginamit ito bilang isang internment camp ng humigit kumulang 2,500 na prisoners of war. Dahil sa sobrang init, napagdesisyonan namin na alisin na muna namin ang mga jacket at gears. At dito ay pinuntahan na namin ang UPLB Carillon Tower. Formal na kilala bilang Rizal Centenary Carillon Tower, ang Carillon Tower ay tinuturing na pinakamataas na gusali sa UPLB. At mula sa Carillon Tower ay katabi nito ang sikat na fertility tree. Guys, ito naman ang fertility tree o yung pinakamalaking puno sa UPLB campus. Pagkatapos nito ay in-enjoy na muna namin ang ganda ng lugar. Agad na rin kaming umalis at pumunta na kami sa aming susunod na location. Kahit mainit na ay talaga naman nag-e-enjoy pa din kami kasi napakaganda ng view dito. Dito ay nagsimula na kaming umakyat papunta ng forestry. Lusog! Kalusog! Dito namin gagawin sa forestry ang matagal nang gustong gawin ni Dave. At ito ay walang iba kundi maglaro ng badminton sa totoong badminton court. Napagod kami sa paglalaro ng badminton kaya't naghanap muna kami na makakainan. Mabuti na lang meron kami natsyempohan na tindahan dito. Medyo mahirap palang maghanap ng mabibilhan dito sa forestry. Kumain na kaagad kami dahil gutom na kami dito. Pagkatapos namin kumain ay in-enjoy na muna namin ang ganda ng view. How's your UPLB experience? Busog? Busog? Lusog! Tumambay pa kami ng ilang minuto at in-enjoy ang bawat moments dahil minsan lang kami makakapunta dito. Sobrang saya talaga ni Dave, tingnan nyo.
Pagkatapos ay umalis na kagad kami at nagpunta sa aming next location. RTV, pasok! Ang sunod namin pinuntahan ay ang Boy Scout of the Philippines dito sa may Jamboree. Alam nyo ba na nagsimula ang scouting noong 1907 bilang isang programa para sa mga batang lalaki? Naging Boy Scout ako noon. Sa totoo lang, isa akong scout leader. Yeah. Okay. Dahil may nakalagay na bawal umakit dito, kaya akit tayo dito. In-enjoy na muna namin ang ganda ng landmark na ito. Talaga namang kamangha-mangha ang pagkakagawa ng strukturang ito. Bumalik na rin kaagad kami sa aming sasakyan dahil medyo tumataas na ang araw sa mga oras na ito. At pupuntahan naman namin ang aming next location. This is going to be a bumpy ride. Para makapunta sa aming next location, kailangan namin dumaan sa Jamboree. Isa itong kalsada na talaga namang mapapawaw ka sa sobrang tarik. Hindi rin naman kaagad nagtagal at narating na namin ang aming next location. At ito ang sikat na Magnetic Hill. Talaga po yung Magnetic Hill. Susubukan natin kung Magnetic Hill nga ba siya. Ayon sa kasabihan ay pag naglagay ka ng bola dito o ng bote na may laman tubig, sa halip na pababa ang rolyo nito, ay rorolyo ito paakyat. Ito ay dahil sa ilusyon na dala ng pagkakagawa ng kalsada. Guys, sinubukan na namin Magnetic Hill. Medyo wala nangyari. Hindi ko alam kung mali ba yung ginagawa namin o baka naman wala na talaga yung Magnetic Hill. Balik na kami sa aming motorcycle. Kami naman ay pupunta na ngayon sa aming next target. Habang bumabiyahe kami pabalik sa loob ng UP, ay meron nangyaring hindi namin inaasahan. At ito rin ay kinagulat ko. Nagkita kami ni Papi Michael. Wow! At dahil nagkagulatan kami, nagkumustahan kami at nagkwentuhan ng konti. Shoutout sa inyo, Michael Morato and Jigs Badrina para sa masayang kwentuhan. Sa totoo lang ay grabe na ang init sa mga oras na to guys. Kaya't pumulas na kagad kami. Pinuntahan na kagad namin ang aming last location. Promise guys, sobrang init ng mga oras na ito. Kaya naisip muna namin na bumili ng inumin sa madadaanan namin tindahan dito. Nag-recharge muna kami bago namin puntahan ang pinakahuling location. At ito ay walang iba kundi ang Pili Drive. Ang Pili Drive ay isang kalsada na napapalibutan ng puno ng pili. Kilala ang puno ng pili bilang Canarium ovatum. Isa itong katutubong puno ng rehiyon ng Bicol. Tumigil din kami sa isang tabi at naghanap ng mga bunga ng pili. Talaga namang nag-enjoy talaga kami sa adventure naming ito sa UPLB. Kaya don't forget to like, follow, share, and subscribe to our Facebook and YouTube channel. Hanggang sa muli nating adventure. Bye-bye!